Matapos po ang isang malaking data breach o pagnanakaw ng impormasyon sa Coinbase, isa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo, maraming crypto millionaires ang ngayon ay umuupa na ng mga bodyguards or nag-hire po sila ng bodyguards. Oo, mga ka-crypto, literal na may mga bodyguard na silang kasama kahit saan. At bakit nga ba? Ano bang nangyari kay Coinbase? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang Coinbase hack at ano ang mga na-leak? Yan, unahin po muna natin dito sa Coinbase hack. Ayon po sa mga ulat, may mga hacker na nakapasok po sa system ni Coinbase at nakuha nila ang personal na impormasyon ng ilang mga users. Hindi lang ito simpleng username at saka email. Ang nalik po ay una, buong pangalan. Pangalawa, tirahan or home address. Pangatlo ay government ID image. Pang-apat, transaction history. At ang panglima ay mga account balances. Ibig sabihin ay alam na ngayon ng mga hacker kung sino ang may malaking hawak na crypto, kung saan sila nakatira at gaano po kalaki ang kanilang pera. Kahit sinabi po ni Coinbase na less than 1% lang ng kanilang users ang apektado, kapag pinag-uusapan natin ay ang milyong-milyong halaga ng crypto, kahit maliit na porsyento lang yan ang mabiktima, malaking issue pa rin ito. Ngayon ay bakit na po nagsimulang kumuha ng bodyguard ang mga crypto millionaires? Yan, dahil po kasi sa leak na sensitibong impormasyon, marami sa mga mayayamang crypto holders ang nagpanik. Lalo na yung mga may malalaking hawak gaya ni Bitcoin, Ethereum at saka XRP. Kung tutuusin, si crypto ay parang digital cash. Kapag nakuha ang private key mo, pwede nang i-transfer ang pera mo kahit wala ng ibang verification. At hindi gaya ng bangko, hindi na ito mababawi. Kaya ang mga crypto millionaires nagdesisyong mag-hire na ng bodyguards. Isa sa mga nangungunang security firm sa Amsterdam, ang Infinite Risk International, ay nagsabing tumaas ng sobra ang demand para sa security services. Ayon kay Jethro Pillman, ang managing director po nila, may mga kliyente silang proactive na. Ibig sabihin ay hindi na sila naghihintay ng atake bago kumilos. Yan, sabi pa niya ay we've had more injuries, more long-term clients, and more proactive requests from crypto investors. Yan, ibig sabihin po niyan ay mas marami na ang seryoso sa kanilang seguridad at hindi na ito tinatrato bilang optional lamang. Isa na itong business expense para sa kanila. Ngayon ay may totoo bang kaso ng mga crypto-related na kidnapping? Kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, at ito ang mas nakakabahala. Nitong nakarang linggo lang, may nagtangkang dukutin ang anak at saka apo ng isang kilalang crypto executive mula po sa bansang France na nag-ooperate po ng Paymium, isang crypto exchange. Buti na lang at napigilan ang krimen na ito. Pero hindi po ito ang una. Si David Ballant, co-founder ng Ledger SAS, isang sikat na crypto wallet company, ay dinukot kasama ang kanyang partner noong January. Sa kasamang palad ay nasaktan pa ang kamay niya sa insidente. Dahil po sa sunod-sunod na kaso, ang France mismo ay nag-announce na maglalagay po sila ng priority police hotline para sa crypto-related threats. May plano rin silang magbigay ng proteksyon at saka briefing para sa mga crypto CEOs at ang kanilang pamilya. Ngayon ay ano po ang unique na panganib ng crypto holders? Ang mga crypto tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum ay hindi po traceable sa parehong paraan na kaya ng traditional banking systems. Sa madaling salita ay hindi mo agad malalaman kung saan napunta ang pera once na na-transfer na ito gamit ang private key. Sabi ni Rung Hui Go ng CertiK,
isang blockchain security expert. Cryptocurrency can be transferred with just a private key and is extremely difficult to recover. Yan, kaya kung makuha ng isang kriminal ang private key mo, wala ka ng habol. Para bang nanakawan ka sa harap ng maraming tao pero walang makakatulong sa iyo. At dahil dito, ang mga mayayamang may hawak ng crypto ay naging prime target para sa mga kidnappers at saka hackers. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, una, hindi porket wala tayong milyon-milyon sa crypto ay ligtas na tayo. Privacy pa rin ang pangunahing issue. Kahit ang simpleng paglalagay lang ng tunay mong pangalan, address or ID sa isang exchange ay pwedeng maglagay sa iyo sa panganib kung mali ito. Pangalawa, dapat tayong mas maging maingat sa pagpili ng platform kung saan tayo nagtitrade. Dapat ay mas may matibay na security features at dapat tayong gumamit ng hardware wallets kung may significant tayong crypto holdings. At higit po sa lahat, dapat hindi natin ipagkalat ang ating crypto wealth online. Kahit may post ka lang ng trading gains mo sa social media, pwede ka nang maging target. Kaya maging low-key po tayo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang Coinbase hack ay isang wake-up call. Hindi lang para sa mga mayayaman kundi para sa lahat ng mga crypto investors. Ito ay paalala na ang crypto ay hindi lang tungkol sa buy low, sell high, kundi tungkol din sa responsibilidad at seguridad. Oo, exciting po ang mundo ng crypto, pero sa likod ng kita ay may mga panganib na hindi natin pwedeng baliwalain. Maging responsable po tayo. Gamitin ang 2FA or Two-Factor Authentication. Iwasan ang pagbibigay ng kahit anong impormasyon online at kung may malaking hawak ka na crypto, pag-isipan mo na rin ang paggamit ng cold wallets at hindi lang umasa sa centralized exchanges. At syempre, huwag pong ipagmayabang ang crypto mo dahil hindi natin alam kung sino ang nanonood sa paligid. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.